magandang araw po sa inyo mga kabalikat. Andito po tayo ngayon sa ating programa. Dito po sa kabalikat nating tunay nagagabay po sa ating mga kababayan sa OFW dito sa Qatar. Ito po ang pilot episode ng programa ang Lingkod at Gabay para sa OFW sa Qatar. Magandang hapon po sa inyo dito sa Qatar ngayon at sa buong mundo tayo po napapanood worldwide. At bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong ipakilala ang aking sarili. Ako po, ang pangalan ko po ay si John Reyes, ang inyong po mga kasama ngayon. At syempre, kasama ko yung napakaganda kong partner na nandito ngayon talaga sa ating... lang, ay talaga. Napakaganda. Noong nakita ko palang dumaan dito, akala ko mayroong fashion show. Pero ngayon... Baka lang naliligaw lang ako. Naliligaw? Hindi, naligaw nga kami dahil ngayon, ito ang pinaka-the best kong partner na kasama ngayong hapon. Kasama natin si Miss Judy. Judy, kamusta ka na? Mabuti. Salamat sa pagpapakilala mo sa akin, kabalikat. Hindi ko lang alam kung totoo yan o hindi. Ay. Pero magandang araw po muna sa inyong lahat, mga kabalikat. Dito po sa Doha, Qatar. At narito po tayong live sa ating Balitang Q tungkol sa ating lingkod at gabay. Pero kabalikat dyan, bakit mo sinasabing magandang araw? Napapanood tayo worldwide sa ating www.balitangq.org. Ay, tamang-tama ka dyan. At talagang, alam mo, napakagandang programa ito. Ito'y para sa ating mga OFW na nasa ibang bansa. At lalo na yung mga kababayan nating nasa Pilipinas na gustong malaman ano ba nangyayari ngayon dito sa Doha, Qatar. So, ito na yung pagkakataon nila. Judy? Tama. At alam mo, napaka-importante bilang kagaya natin na nagtatrabaho sa ibang bansa ang makibalikat at makaalam tayo kung anong nangyayari sa paligid natin. At maraming salamat sa mga bumubuo ng programang ito na naumpisahan po itong ating lingkod at gabay. Ayan, tama yan, kabalikat na Judy. Ngayon ay worldwide tayo. Ayan. So, ngayon, Judy, umpisahan na natin. Umpisahan na natin. Ito ang pilot. Ang ating balitaktakan. At tayo ay honored na magkaroon tayo ng isa nating kabalikat din sa Pinoy dito sa ating Doha, Qatar. Na isa sila sa grupo na masasabi mong isa sa mga foundation dito sa Qatar. At lahat ng mga programa ay magiging sangay po sila. Pero bigyan mo muna ako ng konting kaalaman, kabalikat dyan. Ano ba itong lingkod at gabay na ngayon ko lang naririnig? Alam mo, itong lingkod at gabay ay nilaunch ito, Judy, nung May 31, 2013 dito sa Swiss Bell Hotel sa patnubay ng ating Philippine Embassy. Siyempre kasama natin dito ang ating Ambassador Center Relasyon at ang ating mga kababayan na tunay sumusuporta sa ating programa. Ngayon kasi ito yung ating pilot episode. So ito yung pagkakataon natin na may pakilala na meron po isang programa dito sa Qatar na magiging extension para po sa ating mga kababayang Pilipino. Hindi lang yan, Judy. Ito yung nilalayon ng ating programa na may paliwanag sa ating kapwa mga OFW at mga kababayan sa buong mundo na tayo nandito para tumulong. At ito po'y kasama natin dito, sabi ko nga kanina, ang Philippine Embassy, ang Polo OWA at ang siyempre yung United Filipino Organizations in Qatar. So napakaganda pala ng advocacy nitong ating lingkod at gabay. Tama dyan. Ayan. So ngayon, tingin ko ay kailangan natin may pakilala yung ating unang guest sa ating unang pilot episode. Siyempre, pilot episode, una. At talagang sigurado kong mag-enjoy kayo sa aming pakikipagtalakayan sa ating bisita ngayon dito sa Doha, Qatar. Ngayon, ipakilala na natin ang ating panauhing pangdangal. Ang kasama po natin ay Chairman ng ating UFOQ, United Filipino Organization in Qatar. Alam mo, itong ating kabayan na ito ay talagang napakasipag. No? Ito ay makikita mo kung saan-saan, tumutulong sa ating mga kababayan, napaka-active sa organisasyon, at isang ehemplo ng isang tunay na mamayang Pilipino na bayani ng ating bansa. Mga kababayan, welcome po natin si Chairman Architect Jin Tabuso. Magandang araw po sa inyo, sir. Magandang araw sa iyo, John. Magandang araw sa iyo, Judy. At magandang araw sa lahat ng nakikinig dito sa Lingkod at Gabay at kasama ang Balitang Q. So, kami po yung nagagalak na karating po kayo sa ating programa sapagkat marami po kami gustong malaman sa inyong mga experience na ipakita nyo sa ating mga kababayan. Ano pong aming pwedeng maitulong sa inyong mga advocacy. At syempre, makapagkwentuhan nyo kami ng mga bagay pang mangyayari sa inyong mga planos bilang pamumuno po sa UFOQ. Okay, ang United Philippine Organizations in Qatar ay isang umbrella organizations ito na ginawa at create ng ating embahada. Naisip ng ating embahada na dapat panahon na magkaroon ng isang umbrella organizations na kung saan
lahat ay tutugma ang mga organizations na ito na magre-represent, tutulong, mag-spearhead ng unity and welfare. Nakita nila na dapat pala na meron ng isang united na grupo na kung saan gagaan din ang trabaho ng embahada dahil gawa ng isa na lang ang kanilang makakausap at masicentralize lahat ang mga pagtulong. Ngayon, itong UFOQ ay binubuo ng lupon ng mga accredited. Pag sinabi kong accredited, ito ay nag-submit ng mga dokumento na sila ay may sapat na bilang, sila ay naninirahan dito sa embahada. Sa ngayon, ang pagkakaalam ko, nasa higit 110, 110 accredited organizations na. So it means na 110 organizations ang nasa ilalim ng United Filipino Organizations Qatar. Chairman, kasi napag-uusapan po natin yung organisasyon, no? So ano po yung mga based dun sa resulta ng organisasyon na nasimulan ng ating grupo, ano po yung pinaka-mismo naging interesado ng ating mga kababayan? Actually, mayroon kaming programa, no, ha? Masabi nating interesado. Ang ginawa kasi namin dito ang ginawa ng embahada ay nag-isip sila ng isang paraan kung saan paano pa mapapalakas ang pagtulong. From there, pinikap ng UFOQ yun. Nagkataon naman na itong lingkod at gabay na binanggit mo nga kanina ay na-create pa noong May 13, 2013. Ano? Yes, sir. Hindi pa nabubuo ang UFOQ noon. Ngayon, yung sa tanong mo na yun ang pangangailangan ng ating mga kababayan, yung lingkod at gabay. So from there, nag-start yun, nagkaroon naman ng pagkakataon na magkaroon ng United Filipino Organizations Qatar na ako na na-elect, pinagpatuloy namin yun kasi nakita namin na ito talaga ang kailangan ng ating mga kababayan, ang lingkod at gabay para sa OFW in Qatar. At alam nyo, talagang kasamang Judy, no, ako'y nagagalak na malaman na ang ating Philippine Embassy sa pamumuno ng ating ambassador. Ay nandyan para i-extend yung kanilang mga kamay para siguraduhin na makatulong tayo sa ating mga kababayan. Sapagkat ang aking nalalaman dun sa ating mga iba-ibang kumpanya dito, naghahanap talaga sila ng ibang bagay na pwede nilang kung saan sila pwede mag-participate. Katulad ng pagtulong, katulad na banggit ninyo. Dito ba meron ba tayong mga recreational activities para sa ating mga kababayan? Kumbaga ang mga programa, ano po bang plataforma meron po tayo sa Okay, magandang tanong yan. Ano, ha? Ang United Filipino Organizations Qatar ay mayroong kanya-kanyang komite. So sa bawat komite na ito ay tumutuon doon sa mga pangangailangan ng mga ating kababayan. Iisa-isahin ko na ano itong mga komite na to. Ang una dyan ay yung advocacy and training. Ang advocacy and training, sila ang magpapasimuno ng tungkol sa mga advokasya ng United Filipino Organization. Actually, nagsimula na yan. Ang unang advocacy diyan is ito ngang lingkod at gabay. Ito ay nasa ilalim ng advocacy and training. Okay. Meron din diyan na yung financial literacy program at saka yung emergency preparedness. Yung emergency preparedness, yung emergency preparedness, merong committing sarili yan. Yung tinatawag namin na Emergency Response and Contingency Planning Committee. Ang chairman naman nito ay si Mr. Fidel Escurel. Okay. Ang chairman naman ng Advocacy and Training si Ed Alcantara. Nagsasamang pwersa itong dalawang ito. Pinagsasama ko isa lang ang kanilang tinutuon para makapaggawa tayo ng komprehensibong programa tungkol dito sa lingkod at gabay. At isasama ko na rin yung financial literacy at emergency preparedness. Ang programa ko kasi bilang chairman at nang ako ay maupo ay isa lamang. Gusto kong ma-expand ng gusto ang lingkod at gabay. Sa madaling salita, ang nasa isip ko noon is paano ba ako makakatulong sa ating mga kababayan na hindi one-shot deal lamang. Okay. Ang inisip ko ay long-term. Ibig sabihin ng long-term, meron akong battle cry. Sabi ko nga, nasinulat ko dun sa aking isang page na maaring lahat tayo ay salat sa kayamanan, sa material na bagay. Pero hindi natin hahayaan na maging salat tayo sa informasyon at edukasyon ng bawat karapatan ng bawat isa sa atin. Maaring hindi tayo pantay-pantay, pero hindi pwedeng magpantay-pantay yung ating kaalaman para tayo ay hindi mapariwara.
Yan ang lingkod at gabay. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon sa kanila, serbisyo ng embahada at ng polo, alam nila kung saan sila pupunta at ano yung karapanan nila. Yung financial literacy, na kung saan tuturuan sila ng kanilang tamang paggastos, pag-invest, even wala na sila rito. At then yung emergency preparedness, yung kung ano bang gagawin natin kung sakaling magkaroon ng kaguluhan, problema dito sa bansang ito, maraming matututunan ng ating mga kababayan. So, bilang chairman ng UFOQ, yung programa na yun ang tinututukan ko. Ngayon, yung sinasabi nyo naman, ano pang mga aktibidades, meron tayong logistic committee, pero hindi naman masyado to dahil sa logistic nagbibigay lamang. Meron din tayong ways and means, wala naman programa ito kung hindi kumuha lamang ng mga possible sponsors. Yung welfare and outreach. Yung welfare and outreach, ito yung magbibigay ng mga tulong sa ating mga kababayan. Kagaya po ba yan ng mga medical mission natin? Dental mission. Yung mga sa mga distress workers natin. And then meron tayong sports and wellness. Napakahalaga po yan. Yung sports and wellness, yan naman ang maggagabay at maggagawa ng programa para doon sa buong organisasyon ng mga nag-sports dito, lalo ng basketball. Pinaka-paborito natin laro ng ating mga Pilipino. Basketball. Marunong ka mag-basketball? Absolutely. Wala yatang Pilipino hindi marunong. Diba? Ay, kahit babae, kahit kami marunong. At ang huli ay yung program and events. Wow. Yung program and events, ako ang humawak nun. Okay, hindi ko pinahawak sa iba. Kasi isa sa mandato ko, kung ba't nyo tatanungin, ako kasi ang magtatalaga ng mga committee doon ng mga tao sa bawat committee. Hinawakan ko yung committee na yun, gawa ng yung lingkod at gabay, yung advocacy and training, tsaka yung emergency, halos magkakaisa ito na kailangan magkakasundo to, which is ito yung ginagawa namin. Wow. At the same time, meron din ako rin yung magiging concurrent chairman ng PINOC. Yung Philippine Independence Day Committee, which is by next month, siguro magpapatawag na ako ng meeting regarding about that. Ayan, alam mo. Maraming salamat, Chairman, sa pagbibigay na sa ating konting kaalamanan para sa ating lingkod at gabay at ganun din sa UFOC organization natin. Alam mo, napaka-exciting talaga ng ating talakayan, Chairman. Ang dami ko pang tanong. Ang dami kong tanong At mamaya, balik po natin, tayo muna yung magko-commercial. Babalik po tayo. Babalik tayo at we'll be talking more about things and activities with our guests. Sama si Sir Gene. Magandang araw sa inyo lahat. Ito po ang inyong programa, ang inyong gabay, ang inyong kabalikat, John Reyes. Kasama po si Miss Judy Carullo Isip. Babalik po tayo. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Kababayan, nagbabalik po tayo sa ating programa dito po sa Lingkod at Gabay, OFW dito sa Doha, Qatar. Kasama niyo po ako, John Reyes, ang inyong kasama. Siyempre, kasama dito rin natin ang aking partner, ang magandang si Miss Judy. Ito po ang inyong kabalikat, Miss Judy Carullo Isip, na naghahatid sa inyo ng ating programa ngayong araw na to. At siyempre, kasama pa rin natin ang ating chairman ng UFOQ. Ayan. So, Sir Gene, magandang hapon muli. Magandang hapon sa inyo. At yan. John and Judy. Yes, sir. Ako na muna magtatanong, ha? Ako na muna. Ikaw na muna. O sige, take it away. Yes. Chairman Gene, nabanggit niyo po kung ilan ang number ng mga Filipino organization sa Qatar. Somewhere with 110 siguro. 110, opo. Ano po ba ang layunin natin as chairman to reach out po sa iba pang organisasyon ng mga Filipino dito sa Qatar, sir?
Sa ngayon, mayroon akong ginagawa na kung saan pinapatawag ko lahat ng organisasyon kada general membership meeting. Last Friday, nagkaroon kami noon. Okay. Ngayon, inatasan ko ang secretariat na kunin lahat ng mga organisasyon yung kanilang mga personal details, organizational details nila. And then, pumupunta ako sa bawat organisasyon kapag may events. Ngayon, yung mga baguhan na hindi pa nakakapag-accredit, gumagawa kami ng isang panawagan na kung saan, kung kayo ay may grupo at gusto nyo makakuha ng mga benepisyo at bagong impormasyon sa ating embahada at sa ating community, binibigyan namin ng pagkakataon itong mga ito. Tulad nung last Friday, andun ako sa Alcor. I'll see to it na every organization ma-reach out ko ito. Tama po yun. So ano po yung mga advertising or strategy para po to reach out to these people? Kasi alam niyo naman, lalo na sa Alcor, napakaraming mga projects. No? Maraming projects, maraming locations. So ano po yung mga means that you are using together with your all the members of the group and the organization para malaman nila, meron palang ganitong organisasyon. So andito pala si Sir Jean para magkaroon kami ng chance na maging miyembro ng grupo nito. Maraming klase. Una, yung by mouth. Kinakausap namin yung aking execom. Lahat ng nasa execom na naka-based dun sa malalayo. Sa Doha kasi madali na yan. Doon sa malalayo, kinakausap ko itong mga to. Yeah. Tapos sila mismo lumalapit dun sa mga organisasyon na meron. And then ako'y maiimbitahan doon. Siyempre, ini-schedule natin yan. Alam niyo naman, every Friday lang tayo, tsaka Webes pa pwede. Yes. So, ini-schedule ng Exicom yan para ako ay pumunta ron at magsalita. Una yun, by mouth. Pangalawa, through social media network. Through social networking sa FB page. Meron na tayong FB page ngayon, yung UFOQ 2013 na official page natin, kung saan lahat ay hinihikayat para tayo ay sumama doon. So, and then, yung ating sa print media, lumabas na ito sa PSN, sa Gulf Times, regarding doon sa unas, doon sa election, at sa current na ginagawa natin. So, through that, I think, na-reach out naman din natin. Nalalaman nila na meron ng UFOQ. Maganda po yan. Kasi lahat po tayong mga nagtatrabaho dito sa Qatar, gusto rin natin makaalam kung ano po bang mga grupo at sangay ng gobyerno din natin na makakatulong sa awareness kung ano yung mga nangyayari sa atin. May isa pa rin akong tanong sa inyo, Chairman Jean. Ang terminology po natin ay 1 taon lang po. Tama po ba ako? Oo, yan ang mandatong nakalagay nung ako'y mahalal na Yes. 1 taon lamang. Yes po. Sa 1 taon na po na yon, kung bibigyan po kayo ng 3 bagay na magagawa po ninyo, ipaprioritize na pwedeng gawin as a platform na makatulong tayo. Anong pwedeng gawin bilang chairman, sir? Ano yung 3 bagay na pwede nyong gawin as chairman? Napakagandang katanungan yan. Natumbok mo yung gusto kong ipahiwatig sa ating mga kababayan. Ito ng lingkod at gabay. Yung lingkod at gabay, I think this is the most long-lasting effect that we can share to our fellow men. Yes. Kasi itong lingkod at gabay, ito ay isang informasyon at edukasyon sa bawat isa. Informasyon dahilan sa malalaman ng bawat isa sa atin dito yung mga bago at kahit yung mga nandito na kung ano ba ang mga serbisyong na ibibigay ng ating embahada. Magugulat nga kayo, hindi nila alam kung saan sila pupunta, sa embassy pa o sa polo. So, naliligaw, hindi alam. Even yung bagong embahada natin, hindi rin nila alam kung saan yan. Actually, nung una punta ko doon, sir, talagang nalito ko kung paano malaman yung punta sa ating embassy. So, pero buti na lang sa tulong din ng ibang mga sangay ng gobyerno, pati Balitang Q. Yes. Magkakaroon po sila ng daan through media para Maganda. ipakita sa inyo saan po ninyo matatagpuan ang ating bagong embahada. Napakaganda naman yan. Yung lingkod at gabay na yan, una yun, yung sinabi ko sa inyo, yung informasyon, at saka yung mga serbisyo na naidudulot ng bawat isang ng 2 ahensya na to. Na kung malalaman lang nila, hindi na sila magpapalipat-lipat pa kung saan. Kasi kung minsan, pupunta sila sa embahada, hindi amin yan. Doon sa Polo OWA. So through that, binibigyan natin ng tamang informasyon ang ating mga kababayan na hindi na sila mawala kung anong serbisyo ang kailangan nila. Yung informasyon pa na binibigay ng Polo tungkol nung sa SSS, sa pag-ibig, kasama lahat yan sa lingkod at gabay. Anything that will equip our fellow men for his rights
na bilang OFW, nandoon lahat sa lingkod at gabay. Kaya, yung sinabi mo, Judy, na 3, siguro yan ang una, yung Yes, lingkod at gabay. Ang pangalawa siguro na may ano ko is, ayusin yung organisasyon natin dito sa Qatar. Pagkaisahin, tama na yung dating Maging unified as one. maging itigil na natin yung ugali natin sa Pilipinas na nadadala natin dito. Actually, yung tinatawag po nilang mga crab Yan, mentality. tanggalin na natin yan kasi nandito na tayo, ibahin na natin yun. At sana kayo nananawagan sa ating mga organisasyon pananan na Tama. sumama na kayo sa bagong organisasyon. Kasi lahat tayo may boses dito. Yun ang aking advokasya dito sa organisasyon na ito, na lahat ay mapagbibigyan. So yun, lingkod at gabay, and that mapag-isa ko yung... It's a long shot. Yes, Alam yes. naman natin yan. Yes. Dahil it should come within us kung talagang kalimutan ng bawat isa at sumama. Pero I will try. At ang pangatlo ay siguro yung na maibibigay ko sa kanila is yung pagkilala sa tunay na adhikain ng embahada at saka ng Polo OWA. Although kasama din yun sa lingkod at gabay. Yung bang bigyan natin ng paggalang ang ating tahanan. Kasi alam niyo naman dito, hindi lang mapagbigyan ng embahada is ang dami ng sinasabi. Diba? So, hindi nila nakikita yung dami nung nakikita ng embahada. Hindi dahil sa sinasabi ko, dahil ako ay nakaka-access sa embahada. Kaya lang, bigyan natin ng pagkakataon na itong mga taong ito ay tao rin ito kasi nakasalimuha ko sila. Since ngayon ay may UFOQ na, kung meron man kayong hindi ka nais-nais na nakita sa embahada, pwede nyo akong lapitan. Pwede nyo akong lapitan. Pero huwag na sana tayong bumato pa ng mga bagay na ikakagalit o magkakaroon ng sama ng loob sa mga taong ito. Siguro yung 3 na yun, ma-accomplish ko lang yun. Sa isang taon, masaya na ako. Actually, gusto ko lang may balik dun sa pangalawang statement na nabanggit ni Sir Gene, ay yung pagkakaroon ng paksyon sa mga ibang mga miyembro ng organisasyon. Dahil yan, kung may kababayan, ako Pilipino din, ay talagang nalulungkot kapag ka nakakita ng ganito. Tama. At ang binanggit mong mga advocacy at para to reach out to these people ay napakagandang bagay. Sapagkat kung matatanong natin sa mga ibang lahi, hindi natin maiwasan na merong nagtatanong bakit merong isang organisasyon dito. At yung iba parang merong ibang ginagawa. Mas magandang sa akin magkaroon talaga ng pagkakaisa mga kababayan nating Pilipino at napakagandang adhikain po yung inyong naipakita po at naalaman po namin na siyang magiging magandang ehemplo sa ating pong bilang mga kababayan dito sa bansang Qatar. Kaya nga sa iyo, Judy, Jan, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako at tulong ng Balitang Q. Hindi ko kayang mag-isa to, di ba? Pwede ko lang siguro masimulan, pero it's a collaborative effort among us. Kalimutan natin kasi dito sa Doha, di ba, kaibigan mo, kaaway ko. Yung kaaway ko, kaibigan mo. Bakit hindi na lang tayo magsama-sama sa isang advokasya dito sa lingkod at gabay? Kung yung galing mo, alam mo mas magaling ka sa akin, ilagay natin lahat sa advokasya ng lingkod at gabay. Ano yung maitutulong mo? Doon na lang tayo tumutok. Kaya ako'y nananawagan sa lahat. It's about time. It's about time na tumulong tayo doon sa lingkod at gabay. Ayan. Tama po. Okay, tanong ulit ako kasamang Judy at kung ako isang Pilipino na bagong dating sa Qatar at gusto kong maging miyembro ng asosasyon, miyembro ng inyong grupo, sir, at ano po ang kailangan kong gawin? Paano po ako makakakontak? Sino po bang aking dapat kausapin? Ganito yan dyan. Kung saan ang hilig mo, doon ka pumasok sa isang organisasyon. Kasi marami tayong klase ng organisasyon. May Pancasa, regional, fraternity, singing, sports, may mga, lahat Yes. Kung saan mo, ikaw ay nakikita mong magaling at hilig mo, tulad ko, ang organisasyon ko ay lupo ng mga arkitekto, nasa professional side ako. So, yun ang doon ako napunta. Kaya, kung ikaw ay nahihilig sa mga sports, pumasok ka doon sa organisasyon na yun, automatic, pag yun ay accredited, kasama ka na. Tama yun. So, pero kung meron naman ikaw ay may gusto mo, kunyari, samahan kayo ng mga broadcaster na
magbuo lang kayo. I think that's about 50 members. And then you have to have a constitution and bylaws. And then isasubmit yun lang sa embassy yung... In addition, Chairman Jim, kagaya nga ng sabi ni Chairman, pwede ka rin makisama dun sa ibang mga grupo natin na per-regional. Meron po tayong mga kababayan ng mga Ilocano, Bicolano, Kapampangan, Sambuengueño. Saan ka ba, ano bang yung bayan sa atin? Manila. So Manilenya. Okay. Manilenya. Ayan na. Pero sa Manilenya, may dugo ko po, halo-halo. Ayan. Ikaw pala international local Filipino. Tama. Okay, sige. Ayan na mga kababayan. Maraming salamat, Sir Gina. Napakaganda ng talakayan. Pero ang dami pang gustong magtanong, hindi lang tayo. Marami tayong kapong Pilipino dito sa Doha, Qatar na gusto rin pong magtanong. Ayan, maganda. So ito po ang magiging daan natin para sa inyong lahat na para po kayo magtanong sa ating pong panauhing pangdangal ngayong araw na to. Ayan. So wag po kayong aalis, kami po ay magbabalik. Diyan lang po kayo mga kapatid natin. Thank you. We'll be back. Kami nagbabalik po sa ating programang Lingkod at Gabay sa OFW dito sa Doha, Qatar. Kasama nyo ngayon si John Reyes, nandito pa rin po ko. At dito rin yung aking napakagandang partner na si Judy. Yes, nandito po tayo ulit sa ating programa, sa pagbabalik natin ulit. Pero bago tayo dumako ulit sa mga katanungan natin, mga kapwa Pilipino, ayan na po yung chance ninyong para magtanong sa ating pong chairman ng UFOQ. Pero bago tayo dumako dyan, meron po tayong katanungan din. Alam mo, ito yung mga nagbabagang katanungan na usually tinatanong yan sa mga nakaupo sa posisyon. Yung mga newly elected na kasi alam mo naman ang mga, hindi lang naman tayo mga Pilipino, may mga taon sa buong mundo kapag meron silang expectation, napakataas. Meron Tama naman. po. So, syempre, ikaw naman bilang leader, parang pressure na pressure ka. Ano bang gagawin ko? Paano ko ito mararating? Ito ang gusto nating ibato kay Chairman. Chairman, magandang hapon. Balik po tayo. Magandang hapon dyan, Judy. Okay ka lang ba dyan, Chairman? Oo, okay lang. Ay, naku, maresya ka na. Talagang nasa hot seat tayo ngayon. At for sure, ito yung mga katanungan ng ating mga kababayan na kasi kanina nabanggit mo na gusto mong is your vision na mag-unite yung mga kababayan natin Pilipino. Sumama siya sa isang organization, hindi na tayo magkaroon ng paksyon-paksyon. At syempre, ito isang magandang adhikain para maging maayos, matiwasay ang pagsasamahan ng lahat ng organisasyon ng Pilipino. Okay, ito ang katanungan namin na nagbabagat, no? Chairman, ano ba yung nagawa mo na? Ano ba yung nasimulan mo? At ano pa yung makikita namin in the future? Okay, nung aking pagkahalal, nag-isip ako. Kasi walang sinundan ito Walang president. Yes. This is the first time. So sabi ko, tumutok ako doon sa mandato ko. Kasi isa sa mga mandato ko, to spearhead the unity and welfare. Yes. And then to start to lead the Council of Advisors, tsaka yung committee. So doon ako doon sa unity and welfare. Pero more on that, madali kong gawin yun Pero meron palang mga bagay-bagay na sa isang organisasyon, yung mga maliliit, kinakailangan ayusin ko. Ano itong mga to? Yung pag-upo ko, kinakailangan mo ng mga documentations, di ba? Yung mga letterhead, etc. So nung ako yung pag-upo ko, nag-create muna ako ng mga committees. Yun ang una kong naisip, sino ang gusto kong makasama dito sa mga committee na to na unang-una, hindi dahil sa kaibigan ko, kung hindi dahil sa performance-based. Nakita ko talaga na ito last year, nagtrabaho at talagang may dedication and passion. Alam yung dalawa, alam mo, Judy tsaka Jan, madaling magsalita pero yung gaano ka katagal sasama sa akin, yun ang mahirap, yung iba bumibigay. Pero these people na nakasama ko nung mga huli, talagang kasama namin from the very beginning up to the end. So, tinap ko yung mga serbisyo ng mga ito to lead the committees. Kaya, yun ang una kong ginawa. Binuo ko yung aking council, yung committee. At nabuo ko na siya.
Pangalawa is yung documentations. Gumawa kagad ako ng logo. Bakit? Kasi kung walang logo, walang letterhead. Kung walang letterhead, hindi ako makakapag-official gumawa ng mga letter ng documentations kasi wala siyang letterhead. So, itong mga maliliit na to. And then, yung tinanong mo anong nagawa, yung pag-transfer ng account. Kasi meron tayong account actually na kung saan lahat ng pondo, lahat ng pondo ng organisasyon doon mapupunta. Ito yung pondo na galing sa PNOC 2030 na pinamunuan na dati ni Chairman Flor Cabrito. So na-transfer na namin yun. Kaya lang there are certain pending matters na hindi pa namin ma-transfer fully kasi may inaayos pa. Ongoing yan. And then gusto ko rin ipaliwanag sa inyong lahat na ang UFOQ ay ito ay hindi sumbungan ng bayan. Ayan. Uulitin ko sa inyo yan. Yan ay hindi sumbungan ng bayan kung saan na kapag hindi ko na-solve yung problema nyo ay babalikan nyo ako. Hindi po. Ang UFOQ ay isang organisasyon na kung saan magtutulong-tulong tayong lahat na ako lamang ang mamumuno para sa ikagaganda ng ating mga kababayan dito. So, gusto kong i-emphasize yan. And then, yung sa katanungan mo, ano na ang mga nagawa ko? Siguro mga 3 linggo pa lang akong nakaupo eh. Mayroon na akong 4 na organisasyon na pinuntahan. Napuntahan ko yung PIGSQ sa Qatar Foundation kung saan kipag-usap ako sa isang director doon tungkol sa migration seminar. Okay. Napakalalim ng seminar na migration seminar. Ito yung tutugon sa problema kung bakit nag-uuwian, nag-aalisan, hindi makapag-perform na maganda yung ating mga kababayan dahil sa una, sa homesick, pangalawa, nadaya sa kontrata. Madami po yan. Ang dami niyan. So nalaman ko yun sa pakikipag-interactions ko sa mga taong ito. And then yung problema hindi man problema, no? yung pagpunta ko sa Alcor, yung emergency preparedness, na sinisimulan na namin ngayon, naghanap kami ng mga area coordinators kung saan itong mga ito ang magpapalaganap ng mga programa namin. No, mga launching ng mga iba-ibang organisasyon na eto nga, sabi ko nga, yung buong taon ko napuno na ng schedule. Marami na pong nakasunod na nakalinya sa akin. Tinitignan ko to hindi sa pagpunta ko. Tinitignan ko to, meron akong social relevance na makikita sa mga bawat pupuntahan ko na to. Kasi napapakinggan ko kung ano yung magiging problema nila. It's just a matter of, I will attend and make a speech. Hindi, kung hindi nalalaman ko kung ano yung mga hinaing nila. From there, babalangkas ako na aking executive committee kung paano matutulungan pa ito. So, huwag niyong isipin sana ito na ako'y pupunta ron at magsasalita. Hindi, ang nakikinggan ko sila kung paano ang mga hinaing nila. So, yung sa punto naman na mga nagawa, 3 linggo, I think it's fair enough. Nagkaroon po kami ng general membership meeting kung saan nag-report ako, chairman's report. Kung saan nilahad ko yung aking nagawa for the last 3 weeks para makita nila na ang UFOQ ay gumagalaw, buhay at tausang magsisilbi sa ating mga kababayan. Alright, maraming salamat po sa inyong pagsagot sa aming katanungan Chairman Jean. Yes, Chairman Jean. And ngayon, tingin ko meron sa ating mga kababayan ngayon na gustong magtanong kay Chairman Jean. At ito'y katanungan na ating nakalap kaninang umaga. At ito po ay isang naglalaga-vlog. Tanong. Ang nag-interview nito ay isa sa ating kabalikat sa Balitang Q. Balitang Q, tama-tama. At mga kababayan, ating pong nakapanayam ang news staff na si Ginoong Joey Aguilar ng Golf Times. Ayan. Yes. Panoorin po natin. Ang chairman, ready ka na po ba sa kanilang katanungan? Sige. Okay, eto na po. Panoorin po natin yung ating video ng ating kapanayam sa ating isang kabalikat. Ayan. Po tayo ngayon kay Mr. Joey Aguilar ng Golf Times. At siya po ay may katanungan sa ating chairman ng UFO. Chairman Jean, ang tanong ko lang po ay paano po tayo mag-generate ng pondo para sa organisasyon at paano po natin gagamitin ang pondo ito? Chairman! Katanungan. Alam mo na, ayan ang po ang tanong ng ating napakaganda nung Kay tanong Joey ni Aguilar Joey. ng Golf Times po. Napakaganda. Okay, sige, sagutin natin. Unang-una, yung mandato na ibinigay sa akin ng embahada ay wala yan nakasaad. Walang nakasaad dyan kung paano ang funding niya, kung saan. Wala talaga. So pinag-aralan ko, sabi ko,
paano ito? Ang mandato lang sa akin, ito Spearhead Unity, ng umbrella. So, sa ngayon, mayroon pondong iniwan sa akin yung PINOC 2013. Yung last year Yung po. last year yan. Okay. Oo, na tinatransfer sa amin ngayon, pending dun sa mga matters pa na inaayos. Pero yung programa, merong akong treasurer. Yung treasurer ko is galing from PICPA. Dati siyang PICPA, si Gemma. Ang una kong instruction sa kanya ay gumawa siya ng financial procedure kung paano ma-handle ng maayos yung ating pondo at yung ating pananalapi. Ngayon, nag-submit siya sa akin ng kanyang programa. Actually, ang haba, 6 na pages. Wow. Hindi ko pa natatapos yung 6 na pages ngayon para ibalik ko sa kanya at bigyan ko ng komento. At nakasaad nun, ay tinatawag nga nila in financial month terms. Okay. Yun ang standard na ginawa niya. Tuwan-tuwa ako nung nakita ko yung kanyang programa. Okay. Gumawa siya kagad ng voucher. Siyempre, ito yung mga standard. Voucher, tsaka yung receipt. Meron siya. At paano yung proseso ng pag-disburse at paglabas at pagpasok ng pera. So ngayon, inaayos pa naming dalawa yun. No? Paano ipa-implement yung programa? Through sa kanya. Okay? Ang payo ko sa kanya is that walang lalabas na kahit anong pera nang hindi gina-justify sa akin. At the same time, lahat din ng aking decision with regarding sa pananalapi, ako ay dedirekta rin kay Ambassador. May copy ako at may copy rin si Ambassador. At every meeting namin sa general membership meeting, ito ay aking ilalahat. Ilalahat ko lahat ito together with the hard copy, bibigyan ko ang bawat organisasyon na a-attend para makita nila yung Kasi open. kailangan po, may Kailangan transparency po tayo. Pangalawa, programa, mayroon siyang inilagay noon na every quarter there will be a financial report. Okay, good. Yun ang terminology nila ron. These are all certified public accountants. So, binigyan ko ng tiwala si Gemma with regards to money matters that are transparent to the people. Kasi sensitibo nga yan, tama yung sinasabi. So, quarterly, mag-release siya sa akin ng report with regards to the expenses. And it will be distributed to each and every organization. And it will be open to see sa treasurero natin, na kay Gemma. Ngayon, paano tayo makakalipon ng pondo? Alam nyo, pinag-aralan ko kung paano nga ba ako makakalipon ng pondo. Ngayon, may isa akong iniisip na kung saan maraming pumupunta sa akin na kumakausap ng mga event organizers. Okay? Itong mga event organizers na ito ay nag-aalok ng certain percentage na ang trabaho lang ng UFOQ is to promote lamang. At ako'y very clear ako sa pakikipag-usap sa kanila na walang gagawin ang UFOQ, wala kaming financial matters, wala kaming ilalabas, anything na sa event na yan, ang gagawin lang namin, ang trabaho lang ng UFOQ is to promote. With regards to anything, sa'yo yan, lahat. Dahil ang UFOQ ay non-profit at Ngayon, kung ikaw ay magbibigay sa amin ng certain percentage dun sa proceeds ng iyo, it will be channeled to the charitable projects ng UFOQ. And then, all of these are extended to the office of the ambassador. Yun ang lagi kong sinasabi. Kasi ako'y hindi gagalaw nang hindi niya nalalaman. Ngayon, yung paglipon ng pondo, isa yan. No, ha? Gusto niyo bang malaman kung ano yung mga event na ito? Yes. Okay. Baka magulat kayo. Sige ho. Ito yung mga plano pa lamang, pero may isang plano na event na dadalhin dito yung mga top local artists natin sa Pilipinas. Okay. Katulad ni, masabi ko na, si Aiza Sigera. Pinagpipilian si Sarah Geronimo. Okay? So, itong mga ito ay kinaka-understage pa. May isa akong kausap ngayon at hindi pa kami nagpa-finalize, si Rihanna, dadalhin dito. Wow! Si Partner, Rihanna kilala mo by ba si Rihanna? January. Rihanna, yung kapitbahay ko. International. Yung kapitbahay mo. Kapitbahay ko. Oo, yung katabi ni Mang Isko. Ayun! Ayun, kilala mo. Ay, Si Rihanna, international Yung ating artist. international artist. Yeah. So, Napakagaling na through singer. that, one avenue is that, pero, syempre, bago ako makipag-finalize sa kanila, I'll have to consult with the ambassador first. Yes. Kung ano ang nararapat para doon. Kasi, wala akong mandato kung saan ako kukuha ng pondo eh. Pangatlo, yung paglikom ng pondo is through voluntarism din ng mga organizations. Tulad nito, merong isang programa na kung saan
nangangalap ngayon tayo ng pondo para sa nangyari sa Zamboanga. Tama po. So, pinag-aralan ko ito through the advice of ating mga legal expert. Nakipag-usap ako kay Vice Consul, nakipag-usap ako sa aking mga advisor at saka sa isang abogado. Ano ba ang maganda? Coincidentally, may earthquake tayo, di ba? Ang sabi namin noon, gumawa tayo ng programa, donation fund drive para doon sa Zamboanga. Sabi namin, parang hindi appropriate yata. Ang pinakamaganda, since umbrella organization tayo, why not we make it as a general fund? Which is yung general fund, lahat ng mga volunteers na bibigyan natin ng mga projects, doon po yung mapupunta proceed yun. nila. Hindi lang para doon sa isa. Kasi kung para doon sa isa, kanyari, ikaw ay organization, ako ay organization, ako mag-initiate ng programa, ako lang yun. So, ibibigay ko lahat doon. Okay. Pero, tandaan nyo, tayo ay nasa umbrella organization. Hindi ako pwedeng buhos ko lahat ng pondo ron, walang matitira sa general fund natin kasi maraming darating na mga sakuna. Kung sinimulan ko sana yung Zamboanga na yun, dumating ngayon yung Lindol. Tama po. Kanina. Di, Lindol naman, doon na naman ako pupunta. Paano kung may dumating na naman na isang sakuna na May naman? ibang mga calamity. Meron na naman. So, kung iniisip namin, yung paglikom ng pondo is general fund, there will be a certain amount, a certain need, a certain degree, kung dapat ba o hindi at gaano kalaki ang ibibigay para naman may matira sa general fund. Kasi isa sa mga plano ko ay magpauwi ng 2 distress kada buwan sa Pilipinas through the general fund. Maganda yan. So lahat ito ay pa-channel doon. And it will be transparent kasi yung sistema na ginawa ng aking tresurero ay klarado based on a point-month view ng isang mananalapi ng CPA. So alam na alam nila yan. Paano maipapaliwanag sa mga Pilipino kung saan ito ginastos? Sinabi ko nga, quarterly maglalabas kami ng financial report. Ang sinabi ko pa rin sa akin tresurero, siya na bigyan sana kami ng bulletin board sa embassy. Ipopost namin doon sa embassy at doon sa kung may legal, kung walang problema sa legality sa FB page, ilagay yung financial report doon para makita nila yung transparency. Para sa inyo rin kaalaman, 2 kami ang nakapirma doon sa account ng UFOQ bilang chairman at ang UFOQ treasurer. Ito ay may basbas ang embassy. Hindi ito kami ay nagkusa. Kung hindi, ang embassy ang nagsabi sa amin na kami ang dapat pumirma doon. After ng term namin, ililipat namin sa iba. Kaya yung kasagutan kung paano ito may papaliwanag sa mga Pilipino, quarterly maglalabas kami. Every general membership meeting, magpo-provide kami ng financial report, bibigay sa mga organisasyon. And I think that will be the most transparent that we can do. And then if they want to go to ask for any receipt, we will do it. So that's very good, Chairman, kasi sa sinasabi mo, lahat magkakaroon ng access, lahat ay pwedeng mag-usisa. Correct. Tama yan. Napakagandang sagot, Chairman, and I hope si Joey, I hope nasagot ni Chairman Joey ang iyong katanungan. Sa maraming salamat sa iyo. Ayan. At ngayon sa ating pagpapatuloy, gusto nating masabi na meron tayong kasama dito na pumunta pa rito para makasama natin sa studio. At meron din siyang katanungan sa iyo, Chairman. Pero sa ating pagbabalik, tayo ay muna ay magko-commercial. Mga kapwa nating Pinoy, antabay lang po kayo. Huwag po kayong aalis. Babalik po kami. Ayan. Okay, Alice. Maraming salamat. Tayo po may muling nagbabalik dito po sa ating programang Lingkod at Gabay. Ayan, dito po sa Doha, Qatar para sa mga OFW nating mga nakikinig sa buong mundo. Ngayon po ay ika-15 ng Oktubre at kayo po ay kasalukuyan tayo nagse-celebrate ng Eid. No?
dito Yes, sa Doha. so Eid Mubarak po sa inyong Eid lahat. Mubarak, ayan. Dito po sa ating mga kasamahan sa Doha, Qatar. Ayan, kanina nakinig natin kay Chairman Judy ang lahat ng napakagandang sagot para malaman natin kung ano ba talaga itong organisasyon na kanyang pinamumunuan at ito'y malaking tulong para sa ating mga kasamang OFW na tutulong at magiging interesado pa na makisama sa grupo na siyang magiging gabay at maglilingkod para sa kanila. At dahil dyan, tayo din po ay nagagalak na meron tayong isang panauhing pangdangal sa araw na ito. Ayan. Siya po ang dating PNOC chairman ng 2013 na makakasama natin para magtanong din sa ating existing chairman para naman sa UFOQ. Wala pong iba, ang chairman ng PNOC 2013, si Mr. Flor Cabrito. Magandang hapon sa iyo, Mr. Flor. Magandang hapon, Judy at John. Maraming salamat sa pagdalaw niyo po sa Ganun ating din po lingkod sa at ating gabay. chairman. Magandang hapon po, Magandang hapon, chairman. Kaplor. Ayan. Kaplor, meron po kayo katanungan para kay present chairman natin. Opo, meron po akong isang katanungan na kung saan bilang isang naging namumuno sa isang organisasyon nung mga nakarang taon, ang Filipino Community Organizations Alliance o ng PhilCOA, maraming katanungan ng mga organisasyon na hindi nabigyan ng sapat na kasagutan. Opo. Kaya kung kaya't nandito ako ngayon upang tanungin si Chairman Jim kung paano po may papaabot ng UFOQ ang tulong, pagdamay at serbisyo sa mga Filipinong individual na hindi nasasakupan ng ating embahada ng Pilipinas Napakagandang o tanong hindi po yan. recognized ng ating Philippine Ang Embassy. ibig niyo pong sabihin ay yung mga walang grupo. Sila po ay mga individual. Paano tayo makaka-reach out din po Oo, sa kanila? grupo ito ng isang organisasyon na kung saan ay hindi nasasakupan ng Philippine Embassy. Hindi sila recognized ng Philippine Ayun Embassy. po. Malinaw Ang po. aking katanungan po ay kung paano natin may papaabot ang ating pagtulong sa pamamagitan po ng ating chairman sa UFOQ. Tama po. Magandang katanungan ka, Flor. Chairman, ano po ang ating sagot doon? Alam nyo na itanong na rin sa akin ito, itong ganitong katanungan. Pero balikan natin yung aking mandato. No? Yung mandato na ito ay itinalaga sa atin ng ating embahada. Ang mandato ay to spearhead the unity and welfare of all the Filipino organizations. It means it should be an accredited organizations in the embassy. Kung dun sa puntong yun, sa legality, mahihirapan yung mga individual kasi Mahirap doon po ako yun. nakatutok. Hindi ako pwedeng lumabas Within the scope. the bound ng scope ng aking mandato. Ayan. Pero dahil nga sa katanungan ito, paano matutulungan yung mga walang organisasyon? Unang-una, yan ang kagandahan nung meron kang organisasyon. Dahil through your organization, if you are an individual and you want to ask help through your organization can approach us because accredited ka. That's why sinasabi ko nga, tulad mo dyan, na wala kang organisasyon, para ka matulungan, is sumama ka ron. Although, may bureaucracy, pero that's how it should be. Kasi kinakailangan may proseso tayo. Okay? Ngayon, yung mga individual na yan, pinag-aaralan ngayon namin. Kausap ko si Ambassador sa mga klaseng ganitong individual na para matulungan natin. Kasi hindi naman natin pwedeng itong pabayaan. Dahil ito rin ang kapwa nating Pilipino. Ngunit, sana'y maintindihan nyo na kapag ang isa ay tinulungan natin, sunod-sunod na yan. Tama Tayo po. ay 200,000 plus dito. Ang organisasyon natin ay 110. Sabihin na lang natin na 50,000 lamang or 25% lamang ng total populations natin dito ang may kasama sa organisasyon. So kapag yan ay wala, yan ay sinimulan nating tulungan, yan ay kakalat, hindi naman sa hindi magandang tulungan, kaya lang tignan natin ano magiging epekto nito. So lahat na lang ba ng bawat lalapit sa atin na hindi accredited ay tutulungan natin? At pag hindi natin natulungan, at sasabihin, ba't hindi kami tinulungan yan? Wala naman palang maisuselbihan. Dapat may bureaucracy tayo na kung saan ito ang nagagabay sa atin sa mga tamang batas na dapat sundin. Ngayon, kapag ka naman ito ay tinulungan mo, ano naman ang magiging repercussion nito? Siyempre kakalat ito. Ay, pwede pala eh. Di ko na kailangan ng organisasyon. Di individual pala ako yung
makakadiretsa na sa inyo. So, itong mga bagay na to ay binabalanse namin ni Ambassador. So, hindi naman ganun kadali na, yes, tulungan natin. Tignan natin yung epekto nito, kung ano ang magiging epekto nito sa UFOQ. Tandaan natin na ang UFOQ ay walang sinundan. Ito ay kauna-unahang organisasyon na nagkaganito na ganito kalakap sakop at may mandato. So, sa pakalwari ko bilang Pilipino, dapat tulungan. Kaya lang, it should be bounded doon sa mandato ng aking ginagampanan. Tignan natin kung tama ba o hindi. Ngayon, kung gusto nating tulungan to, pwedeng by organizations ang help. Hindi through UFOQ. Kasi mahirap na ang isa ay tulungan ko, tapos lahat na yan susunod. Ay, natulungan nito. Tignan natin yung magiging epekto. So sa ngayon, pinag-aaralan pa namin yan. Hindi pwedeng baliwalain. Tama na dapat tulungan. Pero dapat naaayon sa tamang proseso. Ayan. So kung ito yung follow-up question, Chairman, kung ako isang organisasyon at hindi pa ako kasapi or miyembro ng grupong ito, paano ho ba ang dapat gawin? Ngayon, kung meron na yan, kung meron na organisasyon na ayaw talaga na magpa-accredit sa UFOQ, sa embassy, karapatan nila yon. Ang instructions nga sa akin is that kung kinakailangan ng presence ng suporta, hanggang suporta lamang dun sa event na yon. Pero yung full benefits, hindi dahil sa hindi ka accredited, ay hindi ka bibigyan. Mabibigyan ka ng recognitions, pero hindi yung full support kasi kinakailangan ikaw ay sumama sa organisasyon ng yung impormasyon makukuha mo, yung buong suporta makukuha mo. Kasi ang layunin naman natin ito ay para lahat tayo ay magkasama-sama, makilala kayo. Kasi hindi ka makakakuha ng informasyon kasi hindi ka accredited. Hindi namin mare-regulate kung anong ginagawa mo. Pag ikaw ay gumawa, is makaka-apekto din yan sa amin. So, pag ikaw ay gumawa at ikaw ay nagkaroon ng, sabihin na natin, ng aberya, hindi ka namin matutulungan. Wala kang representante sa embahada. So, pero ibig kong sabihin is that hindi rin pwedeng hindi naman tulungan. Kaya lang, syempre, hindi lahat na ibibigay sa'yo gawa ng hindi ka nagpag-recognize ng maayos sa embahada para mabigyan ka ng tamang gabay. Ayun. O so Chairman, kung sasali sila, paano kung dapat gawin? Yun nga, uulitin ko, sa pamamagitan ng bumuo sila ng mga 50 miyembro, meron silang mission, vision. Kasi dun sa Constitution and Bylaws, dapat there is a meron mission, po. vision. Okay. Ano ba yung mission, visions mo? Kasi ngayon ang ginagawa namin is that kung ikaw naman ang mission visions mo, kapareho naman ng isang grupo na yun. Why bakit not join kailangan there? Bakit kailangan merge, di ba? Yes. Pinupurge namin ngayon yan. Na baka naman pwedeng sumama ka dito kasi iisa lang naman ang mission and visions nyo. Baka naman pwede na kayong magsama. Kasi, so, pagka meron ka mission visions, nag-submit ka ng bylaws, a-approve ng embassy yan, and then mag-a-accredit sa kanila. Pag na-accredit nila, then automatic you will be a member of United. May bigyan ka ng certificate of recognition. Ayan. So, napakaganda. Ganun lang naman kasimple yun to regulate your movements as an organization. Ayun. So, nalaman natin yung kasagutan sa tanong ni former chairman, no? So, ayos na po ba sa inyo yun o meron po kayong follow-up question? Meron pa po ba kayong katanungan? Papasalamat ako, Chairman Jane, sa napakagandang kasagutan dito sa aking katanungan. At sana naman po ay maiparating natin sa ating mga kababayan na kung saan mga organisasyong wala sa kinasasakupan ng Philippine Embassy ay magpa-accredit na po kayo. Ayun. So, may kasabihan nga, partner, na no man is an island. So bakit gusto mong mag-isa ka? Kung meron ka namang kapamilya dito sa Doha, Qatar, sa tulong ng UFOQ at ng Lingkod at Gabay para sumali. At nakita po natin mga kababayan na nandito po ang ating Chairman Jean para po tumulong at mas siguradong maging successful tayong lahat. Saan man tayo mahusay, magaling, marami tayong mga kaibigan at nandito pong organisasyon na siyang tutulong po sa bawat pero isa. kabalikat dyan, gusto ko lang ding parating sa mga kapwa natin Pilipino sa Doha, Qatar, kung kayo man ay may mga organisasyon, sana lahat po yan may kanya-kanyang advocacy. Hindi lang po nakabuo tayo ng organisasyon, dapat tumulong din po tayo dun sa mga tao natin, mga kababayan na nasa Pilipinas, sa tulong ng inyong mga programa, makapagpahatid din po kayo ng kahit maliit o malaking bagay, napakalaking po yan
tulong para sa ating mga kababayan na either nasalanta ng bagyo, ng lindol, ng gera, at marami pang iba. Sabi nga natin, ang mga OFW yan na ang bayani ng ating henerasyon. Kaya saludo po kami sa inyong lahat. Ayan, syempre, at ang success ng isa ng ating kapwa Pilipino ay success nating lahat. At syempre, maraming salamat po sa ating bisita, sir. Maraming salamat po, Chairman at Flor Cabrito, ang ating PNOC Chairman, Salamat ex-2013. po sa inyo. Yes, at pero bago sa ating pagtatapos, hingian po natin ang kanyang huling mensahe, ang Ayan. ating pong bisita, Chairman ng UFOQ, Chairman Jean. Ano po ang inyong huling mensahe para sa lahat ng nanonood dito sa Doha, Qatar? Take it away. Okay, una-una, nagpapasalamat ako sa inyo dyan, Judy, no, ha? sa pag-imbita nyo sa akin dito. At nagpapasalamat din ako sa buong lupon ng Balitang Q. Yes, maraming salamat po. Ang Balitang Q ay nakita ko magmula nung simula. Talagang fully supported ko sila kasi yung advocacy nila, and these are people are volunteers. Tama po no? yan. Hindi ganun kadali. Kaya maraming salamat sa pamunuan ng Balitang Q ni Ka-Flor na namumuno dito. Now, ang aking mensahe lamang sana ay bilang leader or chairman-elect ng UFOQ, tulungan nyo ako sa isang taong termino ko na ayusin muna natin ito. Kasi tayo ay nagsisimula. Hayaan yung tumayo muna tayo sa sarili nating paa. Imbis na kung ano ang isipin nyo tungkol sa akin, ako'y nananawagan. Ako po ay nais ko po kayong kausapin. Tulungan nyo po ako para tayo ay maging isang ganap na United Filipino Organizations in Qatar. Kalimutan na po natin kung ano yung mga nangyari kahapon, ano yung mga nangyari nung mga noon, yung mga hindi natin nagustuhan, bakit siya ganito, bakit siya ganun, tapos na po yun. Nandito na po tayo sa Qatar. Wala na po, tanggalin na po ang ugali natin doon sa ugaling Pilipinas. Maging responsibilidad po tayo sa lahat ng ating aksyon. Alam nyo, yan ang lagi kong sinasabi, if you are responsible enough, you will do everything right. Kasi alam mo ang responsibilidad, alam mo ang delikadesa, alam mo yung maging tama sa magiging kapwa mo. Yun lang naman ang magiging mensahe ko. At suportahan natin ang lahat ng programa ng United Filipino Organizations Qatar na pangangasiwa ng embassy, dahil ang lahat ng ito, tulad ko na volunteer, ay wala naman tayong iisipin dito kung hindi para sa kagandahan natin. Hindi ba napakaganda na magsama-sama tayo? Yeah. Yung sasabihin mo na ikaw ay magaling sa akin, tatanggapin ko naman yun na magaling ka sa akin. Bakit hindi natin pagsamahin yung galing natin dalawa para makabuo tayo ng isang magandang programa? So, ang aking huling mensahe ay samahan niyo ho ako. Bigyan natin ng bagong muka ang organisasyon dito sa Doha. Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat, Chairman Jean, at kami po ay nagpapasalamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming interview ngayong araw na to. At marami po kaming natutunan sa inyo. Bilang hindi lang kumbaga bilang kapatiran, kasama na rin po sa isa sa miyembro ng mga OFW na nagtatrabaho sa Doha, Qatar. Salamat po. Yan ay isa pa lang po sa unang ating serye ng ating Lingkod at Gabay. At kayo po ay tumutok pa rin po sa susunod nating ibang mga serye dahil meron tayong mga lingkod na susunod nating makakapanayam para magkaroon pa tayo ng konting idea. Di ba? Meron po tayong sa susunod natin ay lingkod na kasama natin ang Polo OWA. At syempre, lingkod din po ang kasama naman natin ay ating mga kasamahan sa Philippine Embassy. Ayan, at ito na yung chance ninyong magtanong at makialam at makisali sa mga pangyayaring nangyayari sa mga kababayan natin dito sa Doha, Qatar. At bago tayo magpatuloy, Chairman at Judy, kailangan tayo magpasalamat din sa ating mga sponsors. Tama, kasi ang organisasyon na walang sponsor, mahirap tumayo. Ay, patay tayo dyan. Pero sila ang ating mga kabalikat, mga kasama para po sa ikagaganda ng ating mga programa. Tama po. At sana patuloy po kayong maggabay din po para sa atin. Unang pasasalamatan natin. Gusto nating pasalamatan na Judy. Yes, ang ating kapitbahay sa Kusina Filipina. Located dyan dito sa Bin Mahamud, courtesy ni Mrs. Violeta Abdon. Ayan, ito isa pa to sa paborito kong hangout. Ito yung FCC Community Favorite mo yan? Community Center, FCC. Pero ito FCC, Filipino Community Center. And it's located sa Alto Mama, courtesy of Miss Becky
T1. Ayan. Yan. At syempre, ang paborito naming kape, walang iba kundi ang Ali Cafe. Ali Cafe. Taste like Ayan, Roma okay. Classic. Maraming salamat po sa kape. At syempre ang ating mobile provider at kasama natin mag-provide ng 4G para po sa ating mga kabalikat dito sa ating programa, ang Urido. Urido! Ayan. Yes po. At syempre gusto natin magpasalamat sa po namin mga kasama dito po sa programang Lingkod at Gabay, OFW para sa Doha, Qatar. Sila po ang mga taong behind the scenes. Siyempre, pinangungunahan po ni Kariko. Maraming salamat, Kariko. At ikaw ay, siyempre, kami nagpupunyagi sa mga kasama ninyo at sa 10 ng inyong mga kaibigan na nagtutulong para maayos ang programa natin. At siyempre, kasama kay Direk. Maraming salamat sa kay Direk. Naku, Direk, talagang we love you so much. Kay Sir Rani Tanchinko, salamat din po. Meron po ba tayong nalimutan? Sa lahat po ng bumubuo ng Balitang Q, maraming salamat po. Kagaya nga sabi ni Chairman, yan po ay mga voluntary na tulong po ninyo. At salamat po sa pagpapaumpisa ng ating lingkod at gabay. So, patuloy pa rin po kayong tumutok sa susunod po natin. Lagi lang po kayo nandyan bilang Pilipino at bilang kapwa-kapatiran po natin. At syempre, kung gusto niyo po ng tunay na saya bilang OFW, sama na kayo dito sa aming programa, dito po sa Lingkod at Gabay. Maraming salamat! Maraming salamat! Eid Mubarak para sa inyong lahat! And see you next time! See you next time! Thank you po! Okay. Thank you, Chairman! Okay. Thank you, Chairman. Thank you. Thank you. For Chairman. Thank you, Kapler. Thank you so much. Thank you so much. Isang bayang makulay ang pinagmulan, isang bansang sagana sa likas na yaman, tanyag dahil pagbabago'y mapayapang pinaglaban, isang perlas kung saan sumisikat ang araw. Nakilala ng mundo, katapangan mo at busilak mong puso. Ipagpatuloy mo, adhikain ang mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa iyo. Muling buhayin ang alab at ningas ng pag-ibig mo, iwagayway bandilang sa gisag